Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Gusto ko lamang hong pag-usapan natin saglit. Ito hong phrase na to na sinabi ni dating Pangulong Duterte nung nakaraang dumalo siya sa Quadcom. Sabi diyan, Filipino ako for nothing. Correct me if I'm wrong. Pero ganon yung alam ko na pagkakabanggit dyan eh. Eto, tinan nyo ha, pakinggan na natin to. Was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes. Ito yung sinabi niya, yung mga binitiwan niyang pananalita nung nakaraang Quadcom hearing, nung dumalo siya. And shortcomings, I alone take full legal responsibility. Okay. Sa lahat na nagawa ng mga pulis, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Grabe, no? grabe mambudol. Tapos reality, matapos niyang i-inspire sila na maging mga berdugo pagkatapos taasan yung sweldo, 'di ba? Both AFP para ma-ensure na walang magkukudeta, walang nagrarally gaya ng ginawa nila Trillanes noon, 'di ba? Walang kakalaban sa kanya. Tapos yung kapulisan, para masiguro din ang loyalty nila sa kanila at yung blind loyalty dahil baon sila sa utang na loob, tinaasan ang sahod nila, dinoble. Yun pala, magiging berdugo sila. Yung mga ganyang pananalita lang ni dating Pangulong Duterte, ang dami ho talagang nabudol. Even myself, tuwan-tuwa ako niyan nung marinig ko yan. Pinapalakpakan ko yan. Pero iniisip-isip ko, kaya niya kayang gawin talaga yon? Siya yung papasok sa kulungan. Hindi ho ba, Gilbert Sanchez? No, papasok kaya siya sa kulungan for those policemen na makakasuhan? And then, nung dumating na nga yun nangyari kay Kian de los Santos ng Libis, Caloocan, sa South Caloocan, sa may bagong baryo, aba, inutos pa niyang kasuhan. At yun na nga ho, natanggal sa serbisyo, nakulong. Diba? Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Parang mas kawawa yata yung mga sumunod, ano? You have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Let them say we're crazy. Yon. I am not a Filipino pala for nothing. Yan. Okay? So, yan yung toto. I am not a Filipino. Ayun. Okay, so ito. I am not a Filipino for nothing. Alam niyo mga kababayan, napansin ho kasi ng kasama natin, shoutout kay Stephen. Sabi ni Stephen, Sir JDB, ano masasabi mo rito sa hashtag na to sa TikTok na I'm not a Filipino for nothing? Sabi niya. Ako, alam mo, totoo lang, may nakikita ko niyan, marami na nag-hashtag niyan. May mga nagpo-post na rin ng katulad ng ganitong pinost ni Duterte. At ang napansin ko kako, mga nasa military, mga nasa kapulisan. Okay. Alam niyo ho, itong sinabi na yan, dating Pangulong Duterte, I am not a Filipino for nothing. At ginawa niya yung principle na yon, yung madugong giyera niya na pumalpak at buhay pa rin naman yung kanyang mga katropa na involved sa ganung gawain. Yun ho ay pambubudol. Okay? At ngayon, nagsisimula na naman sila gamit ito, no?
hindi namamalayan, akala ng mga sumunod, ng mga gumaya rito, ano to, nakaka-boost ng ating moral, ng ating pagiging makabayan, ng pagmamahal natin sa ating bansa. Pero hindi po nila nalalaman, ito ay nagiging um, mind conditioning ng mga DDS sa kanila. Hindi ba't ang pinaka-main target po ng mga ito ngayon ay ang ating state forces na kulang na nga lang, maghubad ng mga yan, di ba? Magmakaawa para ikudita na o pabagsakin na si PBBM sa pwesto. Sapagkat napakarami pa yata na mga lihim ng nakaraang administrasyon ang kinatatakutan nilang umabot pa sa 2028 at magkabuking-bukingan. Kasi habang lumilipas ang panahon 'di ba? Paiba ng paiba, parami ng parami. So, ang kanilang mga ataking ginagawa rin sa gobyerno, iba't ibang klase na yung sistemang ginagawa nila. Kaya ho, kapansin-pansin. At ngayon, ito yung ginagamit nila. So, ang gagawin nila ngayon, palilitawin nila na maraming gumagamit ng hashtags ito, milyon-milyon na sila. And then they will be calling out those people na samahan nyo kami sa lansangan. Darating ang panahon, gagawin nila yan. Diba? So paniwala nila, itong mga taong ito ay kapanalig nila. Let me remind the state forces, baka matulad lang ho kayo sa mga nakasama ni na Trillanes. Diba? Tandaan nyo, ngayon, meron tayong batas laban po sa rebellion. At hindi madaling magtagumpay ang rebellion ngayon. Hindi katulad noong 1986. Walang batas laban dito. Diba? Tapos ang mga Pilipino, walang SOCMED, wala silang way para madali nilang malaman ano ba ang talagang nangyayari. So nadadala lamang sila noon sa mind conditioning sa mga balita ng mga istasyon ng radyo na ginagamit ng mga kalaban ng gobyerno noon. 'Di ba? So ngayon naman, malakas masyado ang social media pero masyadong malaki at malawak ang SOCMED team ng kabilang kampo. So dapat manatiling neutral ang ating mga state forces. Hindi yung gagayahin yung ganitong estilo, 'di ba, makikigaya, maliho kayo roon. Wag yung nandyan kayo sa inyong tungkulin bilang mga bahagi ng ating state forces. Yan ho ay patunay na kayo ay nagbubuwis ng inyong buhay para sa katiwasayan ng mamamayan at ng ating bayan. 'Di ba? Hindi niyo na kailangang makipag-hashtag pa, hindi niyo na kailangang makisali pa sa politika. Kung papipiliin kayo ng loyalty, kung nung nakaraang panahon, dapat lang talaga maging loyal kayo sa pamahalaan. At ang time ng panahon na yan noon, kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, may ibang tao nang iniluklok ang taong bayan. Kung hindi ho si PBBM. Then, ang loyalty nyo dapat sa pamahalaan at sa ating Pangulo bilang inyong Commander-in-Chief. Okay? Dapat ganun. Maliwanag dapat yan sa isip nyo. Hindi yung gagaya. Anak ko po, magkakaleche-leche lang kayo. Matulad lang kayo sa ibang kasama ni Trillanes noon. Nasira ang kanilang kinabukasan. Nabulok yung iba sa kulungan. Okay? And then sa mga kababayan natin, maganda lang yan pakinggan, maganda lang yan tingnan. Parang katulad lang din yan ng galawan ng mga NPA noon na akala mo ang tinuturo sa iyo talagang wala ang itinuturo sa iyo talagang tungkol ito sa kasalukuyang sitwasyon ng bayan na namamagana at meron ng cancer, yung mga ganon-ganon. At kailangan ng kumilos at palayain ng inang bayan. Yung akala mo, pag lumalabas ka na, pagtapos ng mga lecture na ganyan, paglabas mo, tragis, galit ka na sa lahat ng pulis. Galit ka na sa lahat ng sundalo. Galit ka na sa lahat ng kukontra sa'yo. At ang paniwala mo na rin, in just a matter of months, kayo na ang maghahari. Kayo na ang gigiya ng magiging takbo ng kinabukasan ng bayan. Ganun sa mga grupo na yan .
Okay? At ngayon, ito yung nakikita ko rito na strategy nila. Kasi hindi nila makuha ng magpa-EDSA rally, potragis na yan. Kanina, ano ho nangyari? Yung EDSA rally nila, sus, ang mga cellphone halos idikit na sa mukha. Kita nyo naman sa FB ko yon, di ba? Halos nakadikit na sa mga pagmumukha nila. Bakit? Makikita ho kasi walang tao. Oh. Isang tripod, 3 cellphone ang nakadikit. Isang tao lang may-ari nun, ha? Tapos sila yung magsasabi, ganito yung pamahalaan natin, ganito yung uri, kailangan nating pabagsakin. Kailangan ninyong taong bayan lumabas at magpakulay. Ay, samahan kami. Sabi ko nga nung nag-rally kami, sa totoo lang nung nag-rally kami ng May 17, yung Sara Resign movement, sa totoo lang, nako, teka. Excuse me. Nung nag-rally kami niyan, medyo nahihiya pa kami. Bakit? Kasi hindi kami yung tawag dito, since it's a vloggers rally, tapos may mga loyalista, mga dumating doon, nahihiya kami na baka hindi namin mabigay yung sapat na pagkain sa kanila. Hindi kami nahihiya na magmensahe. Nahihiya kami baka mapagod sila, maulanan. Doon kami nahihiya, doon kami nag-aalala eh. Okay? Tapos etong 'di ba hindi na nga ho namin nasundan, supposed to be meron pa kaming online rally, hindi namin magawa-gawa. Hindi namin magawa. Pero etong mga 'to, isipin niyo kada Friday nag-e-EDSA People Power. Ang wala pa sa 25 katao. Oh. At 30 piraso yatang mga accounts online, no. Sa FB, Twitter, TikTok, YouTube, channels, yun ang mga yun ang mga nagra-rally at nagbo-broadcast na nanghihikayat, 'di ba? Ay nako. Kaya ho mga kababayan, yan hong I'm not a Filipino for nothing. It's a fucking mind conditioning tool ng mga DDS. Alright? So, huwag niyo hong patulan yan. Pero maganda rin namang patulan yan. Ilagay natin dyan, I am not a Filipino for nothing. Marcos pa rin. Di ba mas magandang gano'n, Marcos pa rin. Yan. Or, I am not a Filipino for nothing. That is why I support PBBM. Doesn't it sounds good? Right? Okay? So, yun lang masasabi ko dyan.